Pangalawang Mga Hari, Kapitulo 6. Minsan, lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. Sinabi nila, "Maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay." Pumayag naman si Eliseo. Sinabi ng isa sa kanila, "Kung maaari po ay sumama kayo sa amin." "Sige, sasama ako," sagot niya. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Itinanong ni Eliseo, "Saan banda nahulog?" Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy. Inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." Inabot naman iyon ng lalaki. Si Eliseo at ang mga taga-Syria. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, "Huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria." At binabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya'y pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, "Magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsapwatan sa hari ng Israel?" Isa sa mga naroon ang sumagot, "Wala po, mahal na hari. Si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak." Sinabi niya, "Kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin." May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karawahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karawaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila." At siya'y nanalangin. "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, "Yahweh, bulagin po ninyo sana sila." At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, "Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita." Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, "Papatayin ko ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari.
O hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Ang pagkubkob sa Samaria. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito ay nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan nang naglalakad ang hari ng Syria sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ano bang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae. Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po niluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingit ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, "Patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapoy hindi ko napapugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat." Kaya't inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. Samantala si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ng pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari. Hindi pa ito nakakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, "Tingnan ninyo at papupugutan pa ako ng mamamatay taong iyon. Pagdating niya rito, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas. Kasunod na rin niya ang hari." Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, "Ang paghihirap nating ito'y padala ni Yahweh. Bakit ko pa hihintayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos?"